Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Welcome po dito sa Heaven's Bread, ang gawain po ng Panginoon sa Open Heaven Christian Church. At ang Heaven's Bread po ay mapapanood dito po sa ating Facebook page every Monday to Friday, to Saturday, 5:30 to 6 a.m. Praise God. Sige po, bago tayo dumako sa pakikinig ng salita ng Diyos ngayong umaga po, ay magpagtugtog po muna tayo ng papuring awitin sa ating Panginoon, at mamaya po ay maaari po kayong mag-comment sa ating mga comment section para sa ating mga prayer request. Magpatugtog po muna tayo ng papuring awitin para sa ating Panginoon. Ako po si Sister Jasmine, ang inyo pong makakasama ngayong umaga. You are the Word at the beginning, one with God, the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name it is! You sing. Didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is! What a wonderful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is! Nothing compares to this. What a wonderful name it is! The name of Jesus. What a wonderful name it is! The name of Jesus. Blessed morning po sa lahat. At salamat po, Panginoong Diyos, sa panibagong buhay. Thank you, Lord. Praise God for another blessed life. Thank you, Lord. How sweet is your name, how good you are. I love to sing your name, love to sing your word. Death could not hold you, the veils only for you. You silenced the ghost of sin and grave. The heavens are
powerful name of Lord Jesus. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Muli po, welcome po dito sa gawain po ng ating Panginoon ng Heaven's Bread sa Open Heaven Christian Church. At ngayong araw po ng Huwebes, March 5, 2026. Ako po ang inyong makakasama, Sister Jasmine Sunyega. Sige po, darako na po tayo sa ating teksto. Ang ating pong teksto ay matatagpuan po sa ikalawang Pedro chapter 3 verse 9. Sabi po dito, hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya, gaya ng inaakala ng ilan. Ang totoo, binibigyan lang niya ng pagkakataong magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila, dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Sige, manalangin po tayo. Aming Diyos Ama, maraming salamat po sa kapahayagan ng iyong makapangyarihang salita. Aming Diyos Ama, pangunahan niyo po kami sa umagang ito. Maraming salamat po sa buhay at lakas, sa sariwa mong pag-ibig, Panginoon, na nararanasan po namin bawat umaga. Panginoon, maraming salamat din po sa mga kapatiran na nanonood po online. Lord, pagpalain niyo po sila ng lubusan, anuman po ang kanilang mga pangangailangan ay ibigay niyo po sa pangalan ni Jesus. Lord, sa gawain ito, Panginoon, kayo po ang manguna at mabigyan ng papuri at pasasalamat. Itago niyo po ako sa inyong likuran, Panginoon, at maipahayag ang iyong mensahe sa umagang ito. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Ayan po. Sa ating pong teksto na binasa po natin kanina sa ikalawang Pedro chapter 3 verse 9, dito po ay nakita po natin na hindi po nagpapabaya ang Panginoon sa mga pangako niya. Kasi po akala po nung iba, ang Diyos po ay nagpapabaya, ang Diyos ay nakakalimot sa kanyang mga pangako, kaya hindi niya na ito tinutupad. Pero ipinaliwanag po dito ni Apostol Pablo, no, dahil po ng mga panahon po na isinulat po ito ni Apostol Pablo, ng mga panahon po, sila po ay kinukot siya, sila po ay inuusig, sila po ay inaaway, inaasar, dahil sinasabi po kasi na si Jesus po ay muling magbabalik. Pero sinasabi po doon ng mga basher nila Apostol Pablo, bakit hindi pa rin bumabalik ang Panginoong Jesus? Bakit? Sino ba yung Diyos na hinihintay ninyo? Bakit wala pa siya? So parang yun po yung ginagawa sa kanila noon. Kaya po si Apostol Pablo ay paniliwanag niya po ito. Sinabi niya, ipinagtanggol niya, nagdepensa po siya na hindi nagpapabaya ang ating Panginoon sa pagtupad ng kanyang mga pangako. Amen. At dito po, parang sa panahon po natin ngayon, kung iisipin po, bakit ang tagal-tagal pang bumalik ng ating Panginoong Diyos? May mga mahal na po tayo sa buhay na nawala na at hindi na po nila naabutan ang muling pagbabalik ng ating Panginoon. No? Kung iisipin po ganun. Bakit marami pa ang nagre-reject pa rin sa salita ng ating Panginoon. Marami pa rin ang hindi tumatanggap, hindi naniniwala sa salita ng Diyos. No, kung minsan po iisipin po natin, Lord, ang tagal mo namang bumalik. Lord, please, bumalik ka na. Amen. Minsan po ba ganun po ba tayo? No, Lord, sobrang sama na ng mundo. Sobrang gulo na ng mundong ito. May gera doon. Diba? Mataas ang mga bilihin, mataas ang bigas. Mataas ang presyo ng mga bilihin. Lord, please, bumalik ka na.
Ayan, no? Minsan ganun po ba tayo? Minsan po ba naiinip tayo? Lord, totoo ba na babalik ka? 2,000 years ago, sinabi mo na yan, babalik ka. Pero ilang taon na ang nakakalipas, bakit wala ka pa rin? No? Minsan ganun po no, lalo na kapag nakikita po natin yung mga mahihirap na sitwasyon, no? Yung mga, tingnan nyo po dun sa Iran po, marami pong mga Kristiyano po dun ang mga pinatay. Amen po ba? Kaya po minsan, isipin po natin, Lord, bakit ang tagal-tagal mong bumalik? No? Naalala ko po yung tatay ko po, nung ako po ay maliit pa, lagi niya pong sinasabi yun kung hindi pa babalik ang Panginoong Jesus. No, lagi niya po yung sinasabi na talagang pinapaalala niya po sa amin, no, may katiyakan po talaga na babalik si Jesus. Kaya lang po kung iisipin po minsan nakakainip na sinabi na yan ni Apostol Pablo, sinabi na yan ni Apostol Pedro. And ngayon, ilang dekada na, ilang taon na ang nakalipas, 2,000 years na, pero bakit hindi pa rin bumabalik ang ating Panginoong Jesus? Amen. Alam niyo po, dito po sa verse po na binasa natin, ito po ang pangunahing dahilan. Sabi po dito, ang totoo, binibigyan lang niya ng pagkakataong magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila. Alam niyo po, ganun po kabuti ang ating Panginoon dahil talagang yung extended ang kanyang awa, ang kanyang habag, ang kanyang biyaya. Dahil ang totoo po ay binibigyan niya lang po tayo ng pagkakataong magsisi sa lahat ng ating mga kasalanan. Binibigyan po tayo ng pagkakataon ng ating Panginoon na tayo ay manumbalik sa Kanya. Kung minsan tayo po ay nanghihina, napapagod, binibigyan ka ng Panginoon ng chance na manumbalik at magsisi sa lahat ng iyong mga kasalanan, sa lahat ng ating mga kasalanan. Bakit? Dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Amen. Napakabuti po talaga ng ating Panginoon. Ayaw kanyang mapahamak. Ayaw niyang mapahamak ang pamilya mo. Ayaw niyang mapahamak ang kaibigan mo, ang katrabaho mo, ang kapitbahay mo. Ang Diyos extended ang kanyang biyaya, ang kanyang habag. Binibigyan ka pa niya ng chance, binibigyan ka pa niya ng pagkakataon para magsisi sa lahat ng iyong mga kasalanan, para manumbalik sa Kanya. Binibigyan ka pa niya ng pagkakataon para maglingkod sa Kanya. Amen. Pero po, sa umagang ito, bago po tayo dumako sa ating pag-aaral, ang ating pong title ngayong umaga, ang puso ng Diyos para sa lahat ng tao. Ayan po ang title natin, na ang puso ng ating Panginoon ay para sa lahat ng tao. Hindi lamang po para sa mga nakikinig ng Heaven's Bread, hindi lamang po para sa mga nagsisimba ng Open Heaven Christian Church, kundi sa lahat po ng tao, para sa kanila din po ang puso ng ating Panginoon. Kaya po sa umagang ito, tatandaan po natin ang tatlong mahalagang bagay tungkol sa Ebanghelyo. Ano po bang Ebanghelyo? Ito po yung mabuting balita. Ito po yung tinapos na gawa ni Jesus. Mabuting balita kasi dapat sa kapahamakan tayo, pero dahil kay Jesus tayo po ay naligtas at nagkaroon ng buhay na walang hanggan. So yan po ang mabuting balita na si Jesus ay nabuhay, namatay, inilibing at muling nabuhay. Yan po ang gospel, yan po ang Ebanghelyo. At para kanino po yan? Number 1, mahal ng Diyos ang lahat. Ibig sabihin po, ang Ebanghelyo ay para sa lahat. Napakalinaw po sinabi sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.
Napakalinaw po na mahal ng Diyos ang lahat dahil sinabi po niya, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Pag sinabi pong sanlibutan, ikaw yun. Ako yun. Pag sinabing sanlibutan niya ang katabi mo, amen? Ano po ang doon meron doon sa sanlibutan? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Kaya kapatid, ano man ang sitwasyon mo ngayon, ano mga bagay na nagawa mo, mahal na mahal ka ng Diyos. Mahal na mahal ka ng ating Panginoon, ano man ang iyong sitwasyon, ikaw man ay nasa kulungan, ikaw man ay nasa pinakamahirap na sitwasyon, mahal na mahal ka ng Panginoon. No, at pinatunayan niya po yan nang ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus. 'Di ba? Para matubos ka sa mula sa kanya siya ay namatay. Ang kailangan lamang po nating gawin ay sumampalataya sa ating Panginoon para tayo po ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung sampalataya po na hindi po sapat na kilala mo lang ang Panginoon. Yung pananampalataya po dapat na mayroon kang relasyon sa ating Panginoon. Gamitin ka para ibahagi din sa iba ang kanyang mabuting balita. Pinapadala ng Diyos ang lahat. Lahat po dito, wala pong exemptions dito. Kahit matanda ka na, kahit hindi ka pastora, basta nakarinig ka ng mabuting balita, dapat po ibinabahagi po natin yan sa iba. Amen? Kaya po kapag dito po sa women's ministry, kapag niyaya ka na mag-mission, sumama ka. Amen? Huwag po tayong magdahilan kung matanda na tayo, ganito, ganyan. Wala akong alam, hindi ako nag-aral. Napakalinaw po ng sinabi ng Panginoon, pinapadala ng Diyos ang lahat para ibahagi sa iba ang kanyang mabuting balita. Yung anak mo, yung apo mo, ang tagal-tagal mo nang kasama, baka hindi mo pa na-share si Lord. Baka sa buhay mo, hindi pa nakikita ang salita ng Diyos sa buhay mo, baka hindi ka pa nagbabago. Dapat po, kapag meron na po tayong salita ng Diyos, nababago na po ang ating mga buhay dahil ganyan po yan makapangyarihan. Makapangyarihan po ang salita ng Diyos kung nakikita po ito sa ating mga buhay. Pinapadala ng Diyos ang lahat, no? Kung maalala niyo po, sinabi po ng Diyos sa Mateo 28 verses 19 to 20, go and make disciple. Humayo kayo, pumunta kayo sa iba't ibang bansa. Marahil wala ka pang passport, hindi ka pa makapunta sa ibang bansa. Pero sapat na ang pamilya mo, sapat na ang kapitbahay mo, sapat na ang simbahan, 'di ba? Sa church para doon tayo mahubog, para doon po tayo matuto kung paano mag-share ng word of God. Kapatid, pinadala ka ng Diyos. Tayo pong lahat ay pinadala ng ating Panginoon para ibahagi sa iba ang salita ng Diyos. Nakita po natin kung gaano kahaba ang kanyang pasensya, kung gaano ka-extended ang kanyang habag. Gusto niya pong bigyan pa tayo ng pagkakataon na makapagsisi at magbalik loob sa ating Panginoon. Maglingkod na tayo sa ating Panginoon. Sumamba na tayo sa Espiritu at sa katotohanan. Seryosohin na natin ang paglilingkod sa ating Panginoon. Paggamit na natin ang ating mga buhay para ibahagi sa iba ang kanyang mabuting balita. Grabe na po yung extension na ginawa ng ating Panginoon, no? Kaya po pala, hindi pa siya bumabalik kasi hindi ka pa nag-share ng Word of God. Gusto po ng Panginoon na walang mapahamak. Gusto po ng Panginoon na bigyan pa tayo ng pagkakataon na magsisi at magbalik loob. Kaya po, sa mga oras na ito, i-share na natin ang Heaven's Bread sa ating mga wall. I-share na natin ang video na ito sa ating mga Facebook group, no? Or group chat. Ibahagi na po natin ang salita ng Diyos. Ibahagi na po natin ang mabuting balita.
Dahil ganyan po tayo kamahal ng ating Panginoon. Binibigyan niya pa tayo ng pagkakataon at ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Kaya kapatid, sa mga oras na ito, gawin mo na, ibahagi mo na ang salita ng Diyos. Dahil malapit na siyang dumating. Napakarami ng senyales, no, mga signs na si Jesus ay muli nang babalik. Kaya, wag mo nang sayangin ang pagkakataong ito. Ibahagi mo na sa iba ang kanyang salita. Ipagamit mo na sa Diyos ang buhay mo para maglingkod sa Kanya, para ibahagi din sa iba ang Kanyang mabuting balita. No? Hallelujah! Sige, kapatid, kung ikaw ay bago nakarinig ng salita ng Diyos, or maaaring narinig mo na to dati, pero hindi ka naniniwala, ayaw mo, ito na yung tamang panahon. Tanggapin mo na si Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas. Kailangan mo si Jesus. Kaya, kung gusto mo na siyang tanggapin bilang iyong Diyos at tagapagligtas, maaari bang sumabay ka sa isang maikling panalangin? Ang pagtanggap. Aming Diyos, Ama, naririto po ako. Isang makasalanan. Patawarin niyo po ako sa aking mga nagawang kasalanan. Simula noong ako'y bata pa hanggang sa kasalukuyan, patawarin niyo po ako. Ako po ay naniniwala na si Jesus ay namatay at muling nabuhay para sa aking kaligtasan. Kaya tinatanggap ko si Jesus bilang aking Diyos at tagapagligtas. Simula sa ngayong araw na ito, pagharian niyo po ako. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. At kung meron po tayong mga prayer request, pwede na po natin yung i-comment sa ating mga comment section at sabay-sabay po natin yung ipanalangin. Hallelujah. Sige po, manalangin po tayo. Aming Diyos, Ama, maraming salamat po sa pag-ibig mo sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa extended na iyong pag-ibig, na iyong habag sa amin, Panginoon, na binibigyan niyo po kami ng pagkakataong magsisi sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan, Panginoon. Ikaw ang Diyos na hindi nagpapabaya sa iyong mga pangako. Ikaw ang Diyos na hindi makakalimutin, Panginoon, kundi ikaw ay mapagtiisin, Panginoon, at binibigyan niyo po kami ng pagkakataon na i-share sa iba ang iyong mabuting balita, Panginoon. Lord, dalangin ko, O Diyos, sa mga nakikinig po online, kung sila po ay mayroon pong mga prayer request, ito po ay inilalapit po namin sa inyo, Panginoon, at naniniwala po kami na ito po ay ibinigay mo na sa lahat po ng mga kapatiran namin na may sakit, O Diyos, sa pangalan ni Jesus, sa iyong sugat at latay, sila po ay magaling na, kami po ay magaling na, Panginoon, at maraming salamat, O Diyos, sa mga pagkakataon na ibinibigay niyo po sa amin, Panginoon. Turuan niyo po kami na hindi namin po ito sayangin. Bagkus, O God, pahalagahan po namin ang chances na ito, ang pagkakataon na ito, O Lord, habang hindi ka pa bumabalik, Panginoon. Lord, dalangin ko po, O Diyos, ang aming mga leader, ang aming mga pastora, Panginoon, na iba't ng mga daughter churches, Panginoon, ng Open Heaven Christian Church, Lord. Ano man po, O God, ang pangangailangan po nito ay pagpalain niyo po, Panginoon. Maging, O God, ang women's ministry, men's ministry, music ministry, children ministry, Lord, ay pagpalain niyo po ng lubos, Panginoon. Mamaya po sa gawain po ng mga nanay, Panginoon, samahan niyo po kami, O Diyos. Maraming salamat po, O Diyos, sa mga pangako mo, Panginoon, na patuloy po naming panghahawakan, Panginoon. And Lord, ang bansang Pilipinas, Panginoon, mga tumataas na bilihin, Panginoon, Lord, sa kabila po nito, Panginoon, hindi mo pa rin kami pinapabayaan, O Diyos. Tunay nga po na ikaw ang aming pastol at hindi kami nagkukulang, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Ikaw po ang aming mabuting pastol, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, sa iyo. At ang bansang Amerika, ang bansang Israel, Lord, ay ingatan niyo po, Panginoon. Bigyan niyo po lalo, O God, ng wisdom, Panginoon. Ipakita mo, O God, ang iyong
gumalang iyong kapangyarihan sa mga bansang ito, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Lahat po ng mga nakikinig online, pagpalain niyo po sila ng lubusan, Panginoon. Ano man po ang kanilang kahilingan ay ibinigay mo na sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. At mamaya po, Webes po ngayon, no? Mamaya po 3:00 po ng hapon ay magkita-kita po tayo lahat po ng mga nanay. Sharing program po mamaya at ibahagi po natin isa-isa ang ating devotion for the day at kung paano ito bumago sa ating mga buhay. Kung malapit ka dito sa Sitio Kabatuhan, invited ka po. At kung ikaw isang nanay, invited ka. Mamaya po yan, 3:00 ng hapon. Ayan. So, dito po sa Open Heaven Christian Church, ay tuloy-tuloy po ang gawain ng ating Panginoon every Sunday. Meron po tayong gawain, 8:30 ng umaga hanggang 10:30 ng umaga. Kung malapit ka sa Sitio Kabatuhan, Sunday, pumunta ka. At sama-sama po tayong magpuri sa ating Panginoon. No, Bible study, prayer meeting, yun, wala po tayong prayer meeting bukas. Friday po yan, every 7 p.m. po, Friday. Pero bukas po ay wala po tayong prayer meeting. Pero sa Saturday ay mayroon tayong prayer and fasting 9 a.m. Yan, magsama-sama po tayo dyan. No? Magpalalim pa po tayo. No? Kilalanin pa po natin ng lubos ang ating Panginoong Jesus. Magbabad po tayo sa salita ng ating Panginoon. Sigurado pong lalakas po tayo. No? At marami pang iba, no? Kung ikaw ay kabataan, youth, fellowship, dumalo ka Sunday 6 p.m. No? Yung mga anak natin, 4 to 12 years old, papuntahin po natin yan sa church Sunday 1 p.m. No? Yan, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa akin dito sa Heaven's Bread. At tuloy-tuloy po ito Monday to Saturday at meron na rin po pala every 7 p.m. Monday and Thursday. Yun, mamaya po 7 p.m. ay meron pa rin pong Heaven's Bread. No, gamitin po natin ang platform na ito para po ibahagi sa buong mundo ang mabuting balita, ang gospel, ang ebanghelyo sa mga tao, no? Malapit na po talagang bumalik ang ating Panginoon at wag po nating sayangin yung chance na ibinigay sa atin ng Diyos para magbalik loob sa Kanya. No? Kung nangihina ka, magbabad ka lalo sa salita ng Diyos dahil yan po ang magpapalakas sa atin. No? Kung dumadaan ka sa mga problema at pagsubok, pag yan na pagtagumpayan mo, ang mapapatunayan ng iyong pananampalataya ay tunay, no? At totoo. Yan, sige, maraming salamat po sa pagsama sa akin dito sa Heaven's Bread at pagpalain po tayong lahat. Shalom.